And we're live. Hello comics people. Welcome to Indie Comics Podcast once again. Ayan. Medyo matagal-tagal yung huling live natin kasi life happens and yun. Pero maraming mga events na paparating. Kaya sobrang excited kaming mag IKP episodes. Ayan. So sa mga susunod na araw, abangan niyo yung mga IKP live natin para i-promote yung mga upcoming mga events. Ayan. So ang special guest natin for today, si BK Peña. Welcome back, BK. And Julius Sempio, the Fire Lord ng Atomos Publishing. Ayan. Atomos Publishing. Okay. So, bago tayo mag-umpisang magkumustahan at mag-promote ng inyong mga kailangang i-promote, i-share natin yung link sa Facebook page ng Indie Comics Podcast. So habang sinishare namin yung link, I just want to remind everyone na yung Indie Comics Podcast ay my YouTube channel. Sa YouTube, syempre. Nandun lahat ng mga episodes ng IKP na pwede nyong mapanood. Yung mga luma, yung mga bago, nandun lahat. So, pwede nyong balikan. Meron din kami sa iTunes, meron sa Spotify, meron sa Google Podcast. Yan. So, any podcast platform, I think meron yan. Kasi binabato-bato yan nung provider namin ng hosting. Okay. So, with that, welcome again, Julius and BK. Meron tayong ipopromote ngayon, yung ginawa nyong comics, yung The Whaler's Way. Ayan. So, kwentuhan nyo naman kami what it's about, paano siya nagsimula, gano'n nyo siya katagal ginawa, mga ganon. Nagsimula yan kasi kumbaga parang di ba namin parang nagkita tayo sa CC, pinunta tayo para sa Comics CC. 2022 yun, no? Tama ba? Tapos kumbaga yun nga, parang kumbaga way back pa naman tayo magkakilala ng tatlo, di ba? Kumbaga siguro mga 2017, 2018. Kasi idol ko pa si Mel tsaka si BK. Upstart pala ako nun. Tapos yun, noong 2022, excuse me, in 2022 sa CC, nag-usap kami ni BK na baka kasi may sipra mag-collab sa isang Atomos work. So parang pumayag naman si BK kasi given nga buti ka tayo singit yung collab namin dun sa schedule, given na busy siya, tsaka siya, established na artist. Grabe ka naman. So yun. So, kumbaga ito, essentially nga, kung doon sa mga nagbasa ng Atomos books before, essentially continuation to ng previous book ko nung sa Protector's Mercy na ang kwento, essentially yung character si Palas o si Palladium dun sa mga elements ng periodic table. So, kumbaga essentially continuation ito nung nung naging kwento niya sa Protectors. Although, kumbaga, pwede naman siya basahin na sa standalone. The strategy kasi namin sa Atomos, although, kumbaga, nga, nag-share sila sa isang world, sa isang fantasy realm. Pag ginagawa namin as much as possible, contain yung mga one-shots nila sa na pwede mong basahin independent of the other. Yun. Oo. So essentially, itong kwento na to, yung Better Whalers, kumbaga nga, parang kumbaga parang nagpe-prepare sila yung mga tao sa winter. Kumbaga nga, bibili sila ng mga preserved goods and such. Tapos yun nga, then nung papunta na sila sa village ni Palas, kasi kumbaga, nag-start siya bilang peasant. Kasi papunta sa village para tulungan yung mag-resupply ng kanyang village. Para ka-encounter sila ng mga monsters o umatake sa mga refugees. So, ano ginawa nila? Yun, yung essentially yung pinaka-gist ng story. Oo. Pang ilang na to, Julius? Pang ilang installment na siya ng ginagawa mong world building comics? Set of books? Pang siguro siya. Pang 10th na siguro ng book ng Atomos. Ito. Kasi kumbaga nga, iba't ibang artist to, iba't ibang writers. Kumbaga nagsimula yan, ako yung parang nagbibuild ng lore and such. Pero nga, eventually, may mga nagkaka-interest ng mga artists, yung mga sumasali sa Atomos Publications team. Tapos yun nga, nag-contribute sila ng talent sila sa art. Then ito, recently, may mga writers din nag-contribute din ng mga ideas nila. So, si Ian, parang nga, gumawa sila ng book na Fire Alchemist. Itong sila Shorin, siya kasi ng Mark Chestor, yun nga, gumagawa rin sila ng story sa fantasy dito. Tapos itong si Ram, parang isang indie artist, parang ni-render niya isang story for the modern realm. So, ganun. Ikaw naman, BK. So, first collaboration nyo to ni BK.
Tama ba? First collaboration natin ni BK at pinasusundan ko na ng pang-smoke ng pangalawa. Ito yung pinapakita mo sa amin nagsisi, BK na ano, 'di ba? Yung maraming doon i-inkan. Ikaw yung nag-ink BK o ikaw yung nag-pencil, tama ba? Inker sa colors. Hindi siya essentially color, ako pero yung nag-storyboard tsaka nag-thumbnail. Tapos yun nga, essentially naging role nga ni BK siya. Inker tsaka pencil tsaka inker na rin. Okay. So ikaw parang yung nung naggumawa ko ng mga pages, ng content pages. Yung sa sinet mo yung storyboard tapos tama. Kasi yun nga, ang mindset ko sa dyan, kapag nakipag-collab kasi sa ibang mga artist, hanggat maaari, naka-thumbnail na yung ginagawang stories. Para kumbaga, hindi na masyado mahirapan yung artist na imagine, for example, ano ba dapat yung itsura ng page, di ba? So, kumbaga, alam ko, may sample, pero mo mag-share ng no? Sige, share mo lang. Tapos ako na lang yung mag-up sa natin. Share screen. Yan. Habang sinishare ni Julius, sobrang sipag nitong taong tong gumawa ng comics at marami na rin. Grabe. So, ayan, nakikita na, no? So, kumbaga, ginagawa ko kapag kapag gumagawa ng mga storyboards and thumbs. For example, ito. Sige, ito na. May atomos ng watermark. Kumbaga, yan, yung bibigay ko doon sa artist. Kumbaga, naka-prepare na yung ibang mga, for example, yung idea sa backgrounds and such. Ano ba to? Yan. Kumbaga, naka-prepare na yung sa backgrounds. Tapos, yun nga, gagawin ni BK, pagkakuha nito, parang i-render niya sa style niya. So, ito yung lumabas doon sa first page ng book. Ayan. So, ito na yung lumabas doon sa ginawa, kapag nirender ni BK. Ayan yung itsura niya. Ayan. Kasi nga, hanggat maaari kasi kumbaga, yung artist, di naman siya mahirapan talaga sa pag-mag-asika sa storyboards and thumbnails para imagine yung mag-itsura ng book. Kumbaga, kailangan lang niya, kung meron siyang kailangan baguhin, konti na lang bago yung eventually gawin yung mismong implementation ng book mismo. Yan. Malaking tulong yung ganun na para sa mga artists eh. Parang ako, medyo limited yung time kong mag-comics. Kapag meron ng parang thumbnail, hindi na ako mahihirapang mag-isip. Nabilis. Oo. Yung pag-iisip ng shot, yung angle, medyo matagal gawin eh. Kaya pag may thumbnail na, mas mabilis na. Ikaw ba, Vicky, ano yung experience mo nung ginagawa mo yung mga pages na sinend ni Julius? Ginagawa ko yun. Sabi kasi sa akin ni Julius, talking heads, kaya mo ako. Tapos biglang may gera pala. Hindi, joke lang. Hindi, to your point, tama ka na yung mas madali siya pagka may thumbnails. Tapos if anything rule ko naman talaga yun. Ang ginawa ko kahit na tsaka nanggigil ako nung kaya rin siya medyo nagtagal. Meron doon mga parang feeling ko okay na kay Julius na plain yung background or walang mga pero doon parang may mga parts doon na parang kailangan dito na ganito. So papakita ko isang part ng nung may binago si BK na ito, for example, part sa pinakagusto nga raw na ginawa ko na parang sabi ni BK. So ito yung itsura ng isang page. So kumbaga yun, medyo action sequence siya, medyo inayos ko yung action sequence. So nung nirender ni BK, yung itsura niya. Ayan. Kumbaga yan. Tapos kumbaga yan, since may lang siyang reference sa mga backgrounds, so ganyan na ng backgrounds, yung ginawa ko ng mga drafts. Tapos yung merong isang binago si BK na example, yung isang spread. Kasi nga, medyo kilala ko sa paggawa ng mga spreads at medyo inaaway ako ng ibang dito. Dahil nga may gumawa ng mga spread, spread. Yan, kumbaga ito lang, di ba? As simple as ganyan lang yung ginawa ko na spread. Ang ginawa ni BK dyan, parang diragdagan niya isang specific detail di ko naisip nung una. Pero it touched the point nung picture na nonetheless. Yan. So baga, yan, ginawa ni BK dito, diragdagan niya may biglang batong nawasak sa likod. Doon sa likuran. Kumbaga, parang isisigbay lang impact lang talaga nung pangyayari. So ito, kumbaga ito, di ko planahan nung una to. Pero I appreciate naman yung ginawa niya. Kasi yun nga, it emphasizes yung point nung scene na yun.
pampaano rin pampanganda eh. Actually, nagko-collab din kami ni BK sa isang comics din. Yung sinesend ko sa kanyang pencils, ang simple lang eh. Pero kapag nakita ko na yung final page, punong-puno na ng detail eh. So, very important talaga yung yung mga ganong klase. Pampaganda yun eh, para sa mga pages. Pero feeling ko kasi coming from you guys, like yung mga ginagawa niyong Toms, I get the point of what you're trying to accomplish dun sa scene. Tapos yun, most of the time naman if kino-consult ko rin kayo if yun, for details that I don't understand, yung gano'n. Hinga. Shout out natin yung mga nanonood. May naamoy sa mga mami-miss out na, for example, na-miss out ko yung isang detail, o yung may hindi malinaw na, for example, sige mga kopis mong Tapos yung tatanong naman sa akin ni BK, and yung ibang nagkukulang, tatanong din naman sa akin kung ano pa yung kulang dito, yung issue dito, ano man dito itong eksena na to. Yun. So, yung siguro, I guess yung advantage ka siguro kasi sa akin, the mere fact na ako mismo komikero, alam ko syempre yung alam ko syempre kung yung gaano katagal yung process ng paggawa ng comics, lalo for example nga, yung pagpa-planning phase pa lang, di ba? Kasi kumbaga, kung bibigay ko lang kasi for example sa isang artist ay draft, kumbaga yung write-up lang, mas matagal yun. Kasi kumbaga syempre, i-visualize pa ng artist yun, kung paano i-itsura ng per page. Di ba? So, ang ginagawa ko, yun nga, since meron naman experience nga sa pagko-comics, diretso ko talaga storyboards and thumbnails talaga. Kasi yung experience ko, mas madali makipag-collab talaga sa artist. Kung back mong trabaho, medyo ginawa mo na for them. Ang gagawin lang na syempre, i-render lang to their style. Tama, Yung pag-iisip, yun yung matagal talaga eh. Yung pagdodrawing, isa na yun sa mga pinakamabilis na nagagawin mo eh. Yung pag-iisip talaga, paghahanap ng reference, yun, mga ganong preparation. Pag magdodrawing ka na, mabilis na lang eh. Shoutout natin yung mga nanonood, si RH, saka si Sir ID, si Doc Carlo. Hi Doc, hi RH. Yan. Yung yung sasabihin mo? Ang galing ng mga research ni Julius dun sa may mga like yung crossbow na may mga references doon tapos para yun. So pati yung physics behind it na kung paano ito dapat may bigat to sa galaw ganyan. Gets madaling mag-gets kasi kumbaga may na siya, may guide na siya, yun nga. Hindi lang basta yung rough sketch or yung thumbnails. Speaking of picture, pakita ko yung specific sa crossbow na yun. Buti nabanggit niya na ni BK yun. So, share muna ulit. Ayan, sige. Ito, yan. For example, I really appreciate yung... Ayan, di ba? Kumbaga yan, maglalagay pa talaga ako ng snippet. For example, nung ginagawa sa crossbow man, yan, may mention talaga ito windlass para mag-reload ng crossbow. So, parang naglalagay akong ganyan details kapag kailangan. Yan. Tapos, yung dugo nung page na yan. And ito sa ginagawa namin sa Toms, kumbaga, napapay kami ng mga science write-ups. For example, isang isang dito na yun nga, nakipag-teach isang Bisayan. Ano ba yung sistema ng trade ng panahon ng medieval period and such. Kumbaga nga, hindi man sila tipong Fiat currency lang nila ay gold and silver. Basta nga, for example, ito pa, example nga, kapag may ginagawa kapag nag-prepare for winter. So, nagdadagdag kami ng mga write-ups para, yun nga, maging informative pa rin yung book. Tapos yun nga, may mga guest artwork kami. Ito, for example, ito mula kay Mark Claro, tsaka mula kay Melo Perlas. Ayan, gumawa sila ng mga guest artworks para sa mga ephemera. Ayan, shout out. Thank you. Shout out rin kina John Zamar tsaka kina Arthur Cabezas kasi pa nag-contribute din sila ng artworks. Ito kay Arthur Cabezas o kay Archidactyl. At nag-contribute din si John Zamar. Ayan. Ng mga artworks na para yun nga, pampaganda nung contents. Hindi pa daw tapos mag-layout si GN. Oy GN, mag-layout ka na, wag ka nang manood. Joke lang. Kasi yun nga, sinabinanggit ko na rin lang na yun nga, pinapasundan ko na kay BK yung book. Ito, for example, pwede sasabi ko, for example, pag bibigay ko sa artist, medyo mahirapan pa, although yun nga, nilalagyan ko na siya ng konting imagery
Para magsubi. Ayan. Mhm. So, page 1 to 5, 6, 7, 8. So, pwede naman, kumbaga, kung yung artist gustong ganito, okay lang. Pero yun nga, by my experience talaga, mas madali talaga sa artist yung binibigyan ko na sila ng mga thumbnails sa storyboards. So, ito na yung pinaprepare for BK next. Yun yung advantage kapag yung writer, artist din. So, pwede mong i-guide yung magdo-drawing visually ng kung paano yung ini-envision mong flow ng page. Kasi kapag mga writer talaga na pure writer, isusulat lang talaga nila yan. Tapos, reference pictures lang. Ikaw pa rin yung mag-iisip, di ba? Magaling mag-thumb si Julius. Cinematic ang cinematic ng mga ibang eksena. Yeah. Yun ang nagagawa ng consistent na gumagawa ng comics. Magi-improve talaga ng magi-improve eh. Julio, sana mapatawad mo lang ako dahil galit ako sa mga spreads. Bakit ko nga yung kanina, yun nga, may mga ibang mga nagreklamo kasi gumagawa ng special, si Vic na lang isa doon. That makes two of us. Sabi ko nga kanina doon nagsisimula. Nung pinakita sa akin ni Julius yung mga unang puro talking heads kaya umuo ko tapos biglang may gera pala. Hindi, layout-wise, meron lang ding konting pet peeve kasi syempre. Lalo na kung yung mga details, important details, nasa gitna. So, medyo quality yung ganun. Kasi sabi mo mga important details. Naging learning ko nga yun, kung pagkakagat na rin, bago ko paggagawa ka ng spec, magagawa talaga ako ng parang center line. Parang guide nga, kapag gumagawa ng spec, yun nga, maiwasan na Kasi alam mo, kahit even sa layout mo yung layout lang na bago ka mag-print, akala mo okay, tapos paglabas ng actual, doon mo makikita yung problem sa ayun yung problem. Yun yung mga usual na problema yung kapag may spread, nasa gitna yung important, yung iba na masyadong magilid yung text, napuputol. Yung iba masyadong maliit yung text, hindi mabasa. Mga ganun yung mga basic na dapat iiwasan para Ilang pages to Julius BK yung ginawa yung actual na comics pages parang mga 42, 43 kasi yung mga guest artworks saka yung mga write-ups. So kumbaga naging total mga 52 pages. 52 so parang recommendation kasi for example ni Mix Comics minimum 52 pages para magandang maging perfect bind siya. Okay. Mga ilang page colored to, Julius, o black and white? Black and white siya. Kumbaga yung mga guest artworks tsaka ibang mga artworks sa cover colored siya. Pero yung mismong content black and white. Maliban lang may magsipag na magkulay. Black and white. Magastos din kapag mag-print ka ng colored. In 5 years tapos kukulayan siguro yan. medyo mapili pa naman ako sa medyo mapili ako sa colors kasi nga ni-reach ko rin siya actually kung ba ibang mga colors sa pang share screen. Kasi kung sakali kasi nakukulayan yan, bari yung isang page ibe-base ko dito Huwag mo nang pakita yung sa CCP kung ganun. Di pa, tsaka na sa CCP yung sa CCP pala, nang balita doon? Ako na lang may share ka ba sa atin? Sa CCP. Hindi ka mas maganda mag-share kung sakali. Nandun na sa drive, Julius. Kung naman na sa drive. Pero pakita ko lang kami yan. Ganyan yung color na ginagawa ko. Para dun sa at least dun sa part 2 dun sa fantasy. So ba ito, Mother Red, Resenta Green, tapos Celtic Blue. Kung ba nag-research pa ako ng mga proper na mga colors and dyes ng panahon na yun. Mga ganun mga details. So papiaw lang dun sa CCP. Daming energy niya ni Julius. Kaya nga parang walang ginagawa sa trabaho, puro comics lang. Doon, napagsasabay yung trabaho. Kaya nga, syempre, kapag ito, puyatan. Hindi na sipag. Ako ito, meron pang... Oo. Actually, ganyan talaga kapag love mo yung ginagawa mo. Actually, kinonvince ko pa yan na mag-promote. Kasi parang ramdam ko sa kanya, he's so super happy just making the comics. Parang, teka, gagawa na ako sunod. Di pa natin napopromote to. Tapos re-release natin to sa pick-off. Pero, yun. Ayan. Saktong-sakto sa Segway BK. Yan, oo.
Hindi yan, segment 1. Spoiler na yan. Spoiler na yan. Hindi ko pinakita yung yung segment. Ayan ba yung sa CCP? Ito yung sa CCP. Sa CCP yun. Ayan yung maayos na. Ayan. Kasi ito nga, target namin, 4P15 namin ma-release to. Ayan. So, abangan. Yung The Whaler's Way, tapos na yun, piniprint na lang yun, Julius, no? Yung The Whaler's Way. Ito, parang may pinahabol lang na review si yung mga taga CCP. Tapos, ayun, i-ano din siya, ipapaprint. Try namin ipaprint by next week. Okay. So, yan, mag-concentrate tayo ngayon sa The Whaler's Way kasi ito yung yung ilalabas natin sa sa pick-off, 'di ba? Ayun. So, ano yung mga ilang copies yung dadalhin niyo sa sa pick-off? Ang target namin siguro siguro mga 50 copies ang ipapaprint. Kasi ito para maging flagship title namin for ng Atomos tsaka ng Mix for pick-off. Tsaka yung, di ba, yung kay Cyber Goddess Rainforce, di ba, na definitive edition. So yung dalawang box na ito yung magiging parang flagship ng Mix and Atomos for pick-off. Tapos, syempre, kumbaga, yung iba kasi namin mga agrees, for example nga, yung mga nag-contribute na artist, may silang free copy para yung pinaka-compensation namin sa kanila na nag-contribute sila nung guest artworks. Mga complementary copies, no? Syempre, may complementary copy rin syempre si BK bilang lead artist. Yeah. Thanks. Ayos yan, pagbabalik ni BK yan, ang tagal ni BK na nawala sa comics, no? So, excited ka na ba, BK, na mag-comics convention ulit? Saks lang. Ano yung... I miss you guys. Ano yung mga namimiss mo, BK, sa convention? Kasi tayo, nagkikita-kita pa rin tayo paminsan-minsan, eh. Pero, ano yung mga namimiss mo sa comics convention na na matagal mo nang hindi na-experience ulit? Namimiss ko mag-ingress tapos fumanboy ahead of everyone else. Tapos pag may bagong release na book sa parang meron kong ako yung first copy kasi nakabili ako ahead nun sa mga other fans na papasok pa lang nung convention, di ba? Kasi nauna akong part ako nung yun yung pinaka siguro, pinaka nakakamiss. Tapos after convention, inuman yun. Si Giuseppe ang nakakamiss nun. Oo. Lalo na kapag pumunta pa ng shout out kay Sorry. Yan, maliban sa The Whaler's Way, ano yung mga iba pang titles na dadalhin nyo sa sa pick-off? Sa Atomos. Ikaw ba, BK, magdadala ka rin ng mga ming-ming, ganon? Hindi ko pa alam Chop Suey, tsaka yung book namin ni Mike Waiteka, siguro I'll have sa table yun. The Good Ones. Siguro yun. Tapos yun, sabi ko kay Julius, mag-ano rin ako sa table. Yan, dadala ko niya. Ito yung binigay sa akin ni BK na parang parang yung book na, sabi ito yung parang pinaka audition niya nang binigyan niya ako sa copy sa CCP. So para mapakita nga na yun na seryoso sa ginagawa niya. So ayan. So parang ito na yung parang pinaka audition piece niya. So ayan, natuloy naman yung ma-detail. Sobrang ma-detail din yan. So baka may trust naman ako kay BK na gagawin naman talaga na maayos yung work. Thank you. Ayan. Julius, tayo? Atomos, yes, other titles. Actually, pag nagbabal kami na mag-list ng dalawang bagong titles pa, pero meron pa mga konting pinaplansya pa bago namin i-format announce kung ma-release marami siya in time for pick-off. Yeah. So, abangan nyo lang sa fan page ng Atomos sa Instagram kung ma-announce pa namin yung release ng dalawang additional books, bukod sa Whalers. Yeah. Pero sa so far, ano yung mga sure ball na ilalabas nyo sa pick-off, Julius? So, itong The Whaler's Way, syempre, yan na yun. Ano pa yung ibang mga nandoon na tapos, kumbaga yun nga, yung mga, di ba, for example, yung Tear the Crimson Avenger, di ba, yun kumbaga, hindi rin, nag-contribute si Mauno Sekai ng parang cover art. So, kumbaga, parang variant siya may mga variant covers, ibang mga old titles. For example, Protector's Mercy. Yan, ginawa ni GN ng variant na cover.
Yan, yung book ni Cole, yung Cole's New Search, yung pinakaunang book na Atomos, yan, nag-contribute si Mel mismo ng ng cover art. So, variant yun. Tapos madadagdagan lang namin additional pages na unreleased. Ayun. So, naglalabas kami ng variant ng Cole's New Search. Tapos nga, A Hero's Early Steps. Gusto ko rin sana mag-contribute ng mga pages talaga, kaso ang hirap. Ayun. Excited na ba kayo sa sa pick-off, Mick, BK, Julius? International Comics Festival yan. Hindi lang siya local. Pupuyat ako. Ang dami kong i-layout. Well, medyo. Kasi nga, since late last year pa, para nag-prepare ng advance. Pero ngayon pa talaga nag-rumorol yung yung mga ganap para talaga makakommit dun sa event. Yeah. Kaya sabi kasi nga, natapos yung isang book. Kasi nga, may gawa pa rin isang legend ng IKP. So, ayun. Tapos mag-announce kami actually ng mga ng mga bagong mga titles to release. Bukod di ba ginawa namin Super Manila, nag-announce kami with mga upcoming titles kasama si Wader Sweeney or Super Manila last year. Kasi nga, nakabit siya this year. Diba? So, parang ganun gagawin speak. Mag-announce kami ng mga bagong titles. So, I guess yun nga, mag-share uli ako ng screen na ito yung parang isang cover art. Siguro nakita na siguro to. Yung cover art nito. Kung hanapin ko lang. Pina-follow ka sa social media, makikita na nila yan. Pero para sa mga hindi pa nakakakita, i-share natin. Yan, share. Ikaw ba, BK, ano yung mga ginagawa mo ngayon currently? May mga personal comics ka bang ginagawa o wala pa? Personal, ayan. Wala. Pero susunod, yung naka-line up is yung kay Atomos nga na isa pa. Then, may ginagawa for Comic Yet. Spoilery, but ayan, yung cover art. Tapos kung familiar kayo sa art style nito, mahula na kung kanino yan. Idol yan. Si John yan. Si John. Yes, sir. Idol yan. Distinct kaya yung Tingnan mo yung page na yan kanina. Balik ka. Yung sa spread. Let's talk about spread. Yes, yan. Ito. Lumahan patabak mo sa tunay. Tingnan mo yung problem with that. Well, no problem with the art, di ba? Pero yung layout. Ang laki ng makakat nyo sa gitna, di ba? Yeah. May ibig yung mata niya kapag kailangan nyo i-work. Kailangan mong i-work yan. I-adjust accordingly to. Pero nga at least yung naka-ready na. I-adjust accordingly siguro to. Yan. So, kasi lumang draft pa to before nga talaga ma-realizations ko eh. As in, draft nito siguro mga circa mga 2020 pa. Tapos gaya lang siya na-implement. Yeah. So, lumang pa to. So, ito may luma pa na mga na thumbnails ko. So, lumang thumbnail na yan. Yeah. Kaya kapag nung nakita ko nga, yan, naglagay ako, nag-draw ako nung cut line sa gitna. Napansin ko nga. So, adjust na accordingly. Oo. So, may ipit yung mata niyan kapag ginanon yung part na magtularan pagdating sa spreads. Pero natin yun, maring ma-adjust yun kasi nga, negative space lang naman yung sabi ni RH, delikado nga yan. Yan. Ayun, admitted na kayo. Pero nga, adjust namin accordingly. Sanali. Doon sa post-production. Oo. Ayan. So, Julius, may tanong lang ako. So, ang dami mong ginagawang comics. Paano mo siya na-tatrack lahat? May mga nangyayaring iba-ibang storylines, bawat books, maraming characters. Bilang engineer sa mga na medyo OC ako pagting talaga doon sa pagtatrack ng mga ng mga details. Hanapin ko lang. Ayan. Paano mo siya ino-organize yung mga ideas? Naka-notepad ba siya? Naka-Google Drive or para hindi ka malito, ganun? Naka-spreadsheet. Ayan. Yan yung lore building na ginagawa namin sa Atomos. Kumbaga ito yung mga naka-box. Ito yung mga naka-box in red. Ito yung mga actual na books. Mga book titles. So, yan. Project manager rin dating. Yan. Oh. Hindi mahirap kasi nabasa ko yung isang
nabasa ko yung isang ginawa ni Julius. Maayos naman yung storyline pero alam kong part siya ng isang mas wider at mas vast narrative. Nasabi kong galing naman ng pagkakasulat. Kasi kahit na yun lang yung nabasa ko, hindi ako nabitin or anything. Kompleto yung story. So, may kaming timeline actually na document. Kabaga may mga nakalagay na years dito. Tapos yun nga. Ang ipan-track namin ng mga hanggat para yung maging consistent yung mga ginagawang titles. Kung may magpropose, subukan namin hanapan sa timeline kung saan ka pwede pumasok. Yan. So, may tanong ako. Yung mga stories mo ba pre-plan din yung or talagang iniisip ko ang ganito tapos lalagay ko sa rito sa sa gantong timeline. Kasi yan kumbaga yun nga, yung kasing lore kasi ng Atoms kasi parang many years in the making talaga Kumbaga ngayon lang talaga nag-pick up talaga yung pace ng mga Pero paano mo dina-develop yung buong lore niya kasi 'di ba yun nga yung Atomos kasi ako feeling ko parang hindi lang siya brand parang yun nga buong universe talaga siya na yung ba yun may dati mo na ba siyang idea o parang nanganganak lang siya? May nagmula kasi kumbaga yung original kasi na idea nagmula doon sa isang previous group ng Art and Science group na ever since nag-dissolve na. Pero nga syempre kumbaga yun nga parang kinontinue lang namin yan. Yung part nung na-dissolve. Kumbaga yung natira na mga natira. Sila yung naging Atomos. May mga stories ba doon na gawa ng ibang writer na inadapt nyo o okay. Pero hindi majority lang nila? Merong isa merong dalawa ngayon na parang sila yung writer tsaka artist nga si Ian Carlo Rillo nag-contribute siya ng ng actual na book na siya mismo yung nag-write tsaka nag-illustrate. Para kumbaga naghumingi lang sa akin ng lore ideas kasi kumbaga nag-act muna ako na as lore master sa Atomos. Kumbaga papasok ba to dun sa lore, yung mga ideas and such. Pero siya mismo yung gumawa ng story tsaka nag-illustrate. Tapos meron pang isa, yun nga, di ba nabanggit ko yung, di ba nag-guest artwork, di ba si Mark Claro. So, malamang iyan ako na rin, i-share ko na rin yung ginawa niya. At saka kakapadala lang niya dito. Nabanggit si Ian Carlo, nanonood dyan. Yo! Master din yan si Ian. Ayan, ito yung cover art. So, papansin nyo, ayan, story by Lost Firefly, art by Mark Claro, pero nga, may Atomos, kumbaga, Atomos story siya. So, ba ito, parang nga, nag-consult na sila sa akin sa lore, kung papasok ba sa lore o magkakaroon ng conflict tong story nila. Pag naman, syempre, compatible, okay na. Ganun din naman actually nangyari dun sa ginawa ni Cap, diba, si Gunless Agent. Parang consult muna siya sa amin kung papasok ba yung story ideas niya. Kasi nga, ang requirement kasi namin sa Atomos, at least mag-include ng isa doon sa mga official Atomos characters dun sa story, sa illustration. Kasi nga, dapat pasok siya sa PG-13 na audience. Tapos kumbaga mag-incorporate siya science ideas. Yan. Oo. Basta pumasok doon sa atin sa minimum requirements na yon, pwede sila mag-contribute. So, maganda nga na maganda na siya talaga yung parang adventure na talaga siya pang bata, pang teens, so pwede siya sa ano ba yan, Julius? Talagang yun talaga yung gusto mo for Atomos, yung para sa mga bata talaga pa. Ano yung story ba ng Atomos? Paano yung yung goal mo diyan sa Atomos publishing? Kasi nga, to simply put, kasi nga Atomos Publications din kasi yun nga siya. Small collective siya, mga artists, scientists, tsaka mga writers, tsaka researchers. Ngayon nga, ang goal nila, makapag-promote ng appreciation, science communication sa Pilipinas. Yun yung goal. So kaya pinili namin ng audience talaga yun nga mga incoming mga high school students ang target namin kasi yun nga sa kanila mga formative years na dapat ma-foster talaga yung love for research at sa science. So yun talaga ini-aim talaga ng target audience. Tapos tama lang siya kasi nga also sabihin natin na yun nga pang target namin ng mga 30 to 16 years old. Kung makita ng mga bata, yung parental guidance, hindi naman sila tipong masashock dun sa content ng ng mga pages. Pero nga, for example, mapatatanda, ma-appreciate pa naman kasi may story siya. Kasi parang strategy kasi namin, nga, ang binanggit ni ang kinoy na term ni Mixed Comics dito, parang science entertainment siya. Parang yung kinoy niya na term. Ngayon nga, para makahook ng interest ng mga readers, kailangan maging entertaining muna siya. Tapos, then later on, tsaka na incorporate mga science concepts. Kasi siyempre, gano'n mo na siya magustuhan ng tao yung kwento. Bago siyempre sila masabing, uy, may mga science ideas pala ito na considered.
Tapos, ayun, kasi parang pinabis kasi namin, for example, sa Mythbusters, di ba? Para mas pinapad natin muna siya sa shenanigans ng mga ng mga tao doon bago sa science, di ba? Yun. Oo, yung host, yung mga experiments nila. Kasi bigla sila maganda, warning, science content. Parang ganun yung idea. Na yung entertainment muna to be able to attract syempre yung mga readers tsaka mga mga watchers din. Tsaka mo incorporate yung science lessons. Yung ngayon ang tanong ko, Julius, since marami na kayong nailabas sa Atomos Publishing na comics, musta naman yung yung feedback from the readers? May mga nare-receive na ba kayo yung pabalik-balik sa convention para bilhin yung bagong issue kasi sinusundan talaga meron nila? Actually, meron mga mabrik para yun nga, yung Hunt for Caesar's book 1 ayun, yung yan, so i-shoutout ko kay Jerome. Ngayon, simulan natin book 2 soon at marami na naghahanap. Kasi kumbaga nga, di ba yung Hunt for Caesar kasi, parang siya dun sa mga kokonti raw talaga ng mga ng mga stories sa Philippines. Doon talaga sa steampunk genre. So parang unique proposition niya na steampunk yung story. Kasi Jerome mismo gusto talaga niya steampunk na team. Nandun ka nung di ba, Julius? Yung isa naman na na teacher, parang bumili ng copy ng Protector's Mercy, yung isang semi-silent na comic din. Kasi parang nakikita rin niya maganda siya gamitin na pang narrative. Pagturo ng narrative using visuals na hindi kailangan mag-rely sa text. Yeah. Ang galing nga na nung Philippine Book Festival nandun ka, Julius, di ba? Parang maraming naghahanap doon ng mga English tapos mga science related. So saktong-sakto eh. Kumusta naman yung experience niyo doon sa Philippine Book Festival? Marami kayong nabenta ba doon? Yun nga, parang yung ibang mga teachers talaga, yun nga, parang nakita nga talaga na interesting pala yung ginagawa nyo kasi inaalay nyo talaga sa education yung mga ideas nyo, parang yung So, na-appreciate nila yung action ginagawa ng Atomos team. Kasi dapat may gagawin kaming announcement kung saan for si Saris pero naghihintay muna kami ng na ma-plancha muna yung details bago namin i-announce. May kailangan sa Philippine Book Festival yun. So, yung di ba, yung sabi ko, di ba, may dalawang titles pa dapat na na ilalabas si Atomos for pick-off. Yung isang title tawag The Honor of Teaching. Yung title na Sense of Order Realm. Actually, may mga teachers na nagtatanong, may ba sila mabibili ng book na yun? Kasi tungkol sa mga teachers eh. Oo. Kasi tungkol sa mga teachers yung kwento eh. So para sabi, pinaprepare pa po namin yung book, yung mga pages. So kung ano yung interest. And tingin ko, kung meron man siguro sila na pinaka na-interest si Philippine Book Fair, share ulit ako. Itong meron lang papakita isang cover art. Ito marami ding nakaka-attract to sa Philippine Book Festival. Primer ba yan? Ito. Ay, hindi. Sige lang Yan. Yung Philippine Book Festival, ginanap siya sa may World Trade Center. World Trade Center. And maraming may comic. Marami nakaka-attract dyan, syempre Filipino themed eh. Kaya nga nagnawa namin fantasy na fantasy stories na na Filipino themes sa Atomos Fantasy. So marami actually nagtatanong dito sa artwork kung kumusta to. So sabi namin nga official launch in sa Super Manila, tapos yun nga naging busy lang yung lead artist, pero yun nga kapag nag-ora siya, itutuloy niya yan. No. And recently parang babalikan namin yung parang original na series nito. Kasi yung naging na-libre yung lead artist nito. May collab din sa Pinoy theme na character na yun. Grabe ang sipag ni Julius talagang mag-track ng mga ganyan. Ang dami gagawa ni Julius. Paano mo ito out hindi naman related sa comics but file management. Paano nyo binaback up yung mga files nyo para siguradong alam mo yun, walang masayang, walang masira, walang mawala. Ikaw BK, mauna ka muna. Paano ka nagpa-back up ng mga files mo? Sa comics, sa personal files, ganyan. Ngayon, lahat nasa cloud na. Tapos, since nag-work din ako sa on the go, yun. Importante sa akin yun na yung files ko sa bahay, nakasync sa Surface Pro para ang magagawa ko,
pagka-shutdown ko nito, yun, pwede ko tuloy kahit saan, yun sa Surface Pro na ano, kung nasaan man ako. So, yun yung pinaka-file management ko rin. Tapos pag sumablay yung local file ko dito, yung file ko doon sa Surface Pro, yun, secondary na backup pa. Parang ganun yung ginagawa ko. Tapos third pa yung nasa cloud. Importante yan. Lalo na kapag lalo na kapag kapag puro digital yung files mo, pag isa lang yung backup mo, good luck. Kapag nawala yan, wala na, iyak ka na. At least kung may physical copy ka ng mga pages, may physical copy ka pa. Sa case namin, sa Google Drive naman ang pinapakinig pa kapag may subscription naman kami sa Google Drive para makabilang mas malaking space. Pero nga, since may akong personal subscription, for example, sa Office, sa Microsoft Office, yearly subscription, nalagay ko sa OneDrive. So, kumbaga, may mga redundancies sa, backup redundancies. Para ko importante yung redundancies. Yan, speaking of which, ang isa pa pala, yung gusto ko dun sa Dropbox, meron siyang yung, pwede mong recover. Yung parang balikan yung version copy. Kasi minsan pagka na-flatten mo yung layer or whatever, pero yun, nagagamit ko siya at times na pagka pwede mong balikan yung previous may version. Anyway. May version history, yung magandang nga yun. Yan. So yun, nagagamit ko siya at times. Yeah, importante yan lalo na sa mga comics people. Sa mga comics people nating all digital, i-backup nyo ng paulit-ulit sa iba-ibang lugar. Meron kayo, for example, sa PC nyo o sa laptop, meron kayo sa Dropbox, meron kayo sa, kung meron kayo Google Drive, meron sa Google Drive, kung meron kayo sa OneDrive, Pinaka-the best na backup mo dyan, meron kang hard copy din. Para pag nawala lahat, physical. Iniisip ko nga yung halimbawa digital yung page mo, mag-print ka ng malaki na high-res file. Tapos, kahit na mabura yung file mo, meron ka pa rin print out na high-res. I-archive Hindi lang siya actually parang backup parang i-archive mo talaga lahat ng mga files din. So, magandang din yung ipiprint mo din siya talaga para if ever lahat ma-compromise lahat ng... lalagay mo lang siguro doon sa parang pang-archive mo na siguro na ito. Siguro may signature somewhere na ito. Ito yung official na Ito yung official na yun archive din. Pang talaga. Pang record mo din. Meron kang sariling parang hard copy lang talaga. Pang filing. Kaya dapat na pang catalog ganun. Consider mo storage, yung physical storage. I-consider mo doon. Dapat syempre may pang sa humidity. Science. Tayo'y likas na scientist. Technology. Tayo na. Nabigyan tayo ng Julius na science. Humidity. Humidity is the amount of water vapor in the air. Nax. So, yun yung natin. Science trivia sa IKP. So, hindi lang kami for comics, pang rin kami, science din. Ayan. Okay. So, yan, promote natin ang i-promote yung mga si Dallas. Support local comics, ika nga. Natin, i-promote natin tong The Whaler's Way. Yan. So, ilalabas nyo to sa Pickles sa July. Ito na. July 20 to 21. Next week na ba yun? 2 weeks ago. 2 weeks pa. 2 weeks pa. 2 weeks pa naman. This coming weekend. The week after that. Yeah. Less than 2 weeks. Less than 2 weeks na lang. Less than 2 weeks. And buti nga sumaktong naka-sem break kami ngayon kasi kung pag nagkataon kung magkukumpong din ako. Professor ka sa NU Si Professor trimester. Yeah. Ang hirap din magturo and that's another story for another day. Ayan. Si Mick may trabaho din yan pero naisisingit pa rin yung mag-comics. Si BK, freelance artist na marami rin ginagawa. And congrats sa bagong motor, BK. Thank you. Yan. Talagang sinubaybayan namin yung motor serye, mga post mo kung kunwari, bibilhan na ba ako ng motor, mga ganun. Uy, naka-mute click. Yo.
May ingay kasi si Scott, sorry. Ang pasaya naman yung background noise niyan. Ayun nga, ayun, no. May background video din siya eh. Oo. Nag-ano eh. Okay. So yun. So The Whalers Way available sa PICOF 2024. So mga comics people, punta tayo sa PICOF. Support natin yung International Comics Festival na PICOF. Sa likod lang siya ng Mega Mall. Sa likod lang siya ng Mega Mall. So kung alam niyong pumunta sa Mega Mall, punta lang kayo sa likod ng Mega Mall. Tapos magkalipat na magpapirma kay BK bilang the lead artist, ano din siya. Oo. Oo nga. Ay, BK, ano yung mga, di ba meron kang table na separate sa Atomos? Kasama ko thank you kay Paolo Heras and sa Comiket yun. Kasama ko sa table si RD. Meron naman siya school run. So, we'll be sharing a table with si McCoy. Yun. So, pero yun, the Whaler, si McCoy. So, pero may nadadaling ko rin doon and release is yung The Whalers Way. Tapos yun. Actually, dapat yun. Singit ako dapat sa Thomas na sin niya. Pleasant surprise, nag-offer din si Napao. So, so, I feel the love from the So yung yung table mo na kasama mo si RD saka si McCoy, ano lang yun? In-offer lang talaga sa inyo? Tama ba? Tama. Galing kay Paolo. Ayan. Support natin yung mga bagong release, yung School Run na i-release ni RD sa ni McCoy. Ang ganda ng production eh. Pati yung packaging, may mga maraming guest artists, di ba? Iba ng guest artists at guest covers pa, di ba? Oo nga eh. Gawa rin tayo dun eh. Nagugulat ako kung sino yung mga nagdo-drawing. Andun si Sir Ronnie. Oo, no? Ronnie Santiago. Crazy. So abangan natin yan. Yung School Run. Saka, syempre, itong The Whalers Way na ginawa nila BK saka si Julius. Upcoming projects after this, after ng PICOF, may mga next in line na ba kayong gagawin, Julius? Paunahin ko muna si BK. Sorry? Paunahin ko muna si BK. Upcoming projects after ng PICOF. After ng... Yung next, yung next nung For Atomos, yun. Tapos, yung collab din natin, Mel, may kasunod daw yun. So, yun. Yung issue 3 nung ginagawa namin ni Mel. Tapos may ginagawa rin for Comiket. Yun. Hindi ko alam kung ba't ako man ng motor eh. Wala naman ng oras magmotor. Hindi, importante yun. Hindi lang puro trabaho ginagawa natin. Importante rin na may iba kasi nakakapagod din talaga eh. Speaking of other hobbies apart from comics, ikaw ba, Julius, maliban sa comics at sa trabaho mo, meron ka ba bang ibang hobbies na ginagawa? Well, I guess recently parang naglalaro ako ng online games kasi kakalis ng bagong expansion sa FF14. Yan. So medyo Final Fantasy. Yan. O nga yung Atomos stories parang siya, Final Fantasy-esque yung datingan. Well, isa sa mga inspirations namin sa video games, mas Wiko din at saka Final Fantasy sa ginagawa namin. Kasi I mean, kung kumbaga parang syempre syempre pagtingin kasi for example sa mga video games, kumbaga paano ba sila nakaka-attract di ba paano sila may something sa kanila na nakaka-attract ng attention eh. Tsaka ng mga tao, di ba? So parang sinusubukan din namin i-emulate yun. Parang gano'n. So, or yung mga kasunod na projects after ng PICOF, yung mga pag-a-announce kami ng mga bagong titles, pinakita kong cover art, ipe-prepare namin, official announcement namin yun sa PICOF, yung magiging title nun. Tapos yun di ba, after sa CCP, di ba, nakakuha kami, di ba, ng grant sa NCCA, di ba? So, pinaprepare na namin ngayon sa NCCA naman, na hopefully matapos namin by end of the year. Yan. So, yun yung nakakuha kasi kami ng funds mula sa NCCA para magawa to. Ayan. Sobrang sobrang daming hindi naman madami pero may mga nagbibigay ng grants na pwede nating i-take advantage kasi noon
parang sariling sikap, tayo, sariling gastos. Pero ngayon may mga grants si Comiket nagpiprint ng sariling ng mga piniprint niya yung mga comics na lumalabas. Tapos yung Atomos marami ring grants. Nakailang grants na ba kayo, Julius? Maliban sa NCCA, sa CCP din meron pa, di ba? Ito yung sa CCP, ito nga, itong sa yung sa NCCA. Pero kung ganyan, susubukan pa naman mag-grants hunting pa. Parang nga, kahit para ma-compensate financially yung mga magiging artists. So ito, pinapakita ko lang yan, yung ginagawa namin pages nga para sa NCCA naman. Ito yung mga drafts. Yung sasabi ko, pero ginagawa ko yung mga drafts. Yan. Idodrawing na lang ng artist. Dito kasi walang spread. Wala pang spread. Wala pang spread. So, abang-abang lang dun sa sa mga announcement. Yan. So, try namin abang-abang lang sa spread. Offer sa NCCA kung matapos yan on time. Ayan. So, nandito na tayo sa part ng Indie Comics Podcast kung saan itatanong ko kayo kung bakit nyo love ang comics. What about the comics medium na gustong-gusto nyo? Bakit nyo love ang comics? Ikaw muna, BK. So, visual na tao. So, yun, parang kaya mong maintindihan yung story even without words. Tapos, yun din yung gusto ko dun sa Waiter's Way. It's my first silent comics na ginawa. Tapos, I really appreciate, hindi ko kailangan bulahin si Julius about it, pero I really appreciate the paneling, yung storyboarding niya, because kita ko yung for someone visual din, kita ko yung talent niya on storytelling. So, yun. And it's easy to fall in love dun sa, yun, to your point, yung why I love it. Yun. I hope I made sense. Oo naman. Ikaw, Julius, ano yung gustong-gusto mo sa pagko-comics? Bakit ang dami mo nang nagawa? Kasi obvious naman, dami nyo nang natapos na comics, tas tuloy-tuloy pa kang gumagawa. So, bakit mo love ang medium ng comics? I guess parang hindi ako lamunin ng ginagawa ko sa science field ko sa science and engineering. Kasi parang, ayun, may nang ikakwento, yung isang professor ko sa G department, sa genetic engineering. Parang, di ba, nakita kasi nag-illustrate naman talaga ako, di ba, parang nakita niya yung parang ginagawa sa 3 hari, di ba? Ay, bala ko ituloy later yung 3 hari. Parang kinuwento niya, dati raw talaga maging doon siya mag-illustrate and such, pero pinili niya yung career niya sa genetic engineering, yung tipo nag-field survey, nag-focus siya doon. So parang eventually nalimutan niya yun, yung ganun yung passion niya for the arts. Ayaw ko mangyari sa akin yun. So, kaya ginagawa ko yun nga, since may din naman ako sa lore building tsaka sa story writing, naging maging outlets ko talaga, yung para ma-express ko yung mga stories and such, yung comics form talaga. Kasi parang siya yung pinaka-convenient in a way na writer artist, aspiring writer artist ka, yun yung isa sa mga pinaka-convenient way para ma-express mo yung artistic stance mo, at the same time, yung storytelling storytelling skills mo. Yeah. Na yun nga, yung from wala nga doon sa mga rough, yung mga sobrang rough, tsaka yung mga mistakes ko sa ginagawa sa 3 hari, tsaka yun nga, sa early Atomos na mga drafts, natututo ako eventually kung paano mag-present better ng mga stories. So, yun nga, di ba, nakita ka, yun nga, yung sa mga spreads, di ba, yun nga, medyo na-off na actually yung pinakita ko. Kasi lumang draft siya. So, pero ngayon, alam mo na yun. Kaya ako baga, yung ngayon, laki na syempre in-improve ko mula doon sa mga previous ko na ginagawa. Kasi parang kaya rin ako siguro naging mahilig siguro sa paggawa ng spreads kasi parang isa sa sabi sa akin ni Jerome, isa raw sa magaling daw mag-imagine, medyo cinematic daw talaga ng mga artworks. Parang yun daw isa sa mga strengths ko. So kaya siguro nahilig sa mga paggawa ng spreads kasi nga, tinatap ko yung isang strength ko nga, yung medyo mga raw cinematic yung ginagawa ko ng mga storyboards tsaka artworks. Ayun. Yan. Sobrang congrats Julius and BK. Sobrang malaking achievement tong ginawa niyong comics. Ang daming pages niya na hindi yan biro na matapos nyo tapos naihabol nyo hanggang sa pick-off. Ayan. So ito na lang, final question bago tayo mag-end. Ano yung advice? Go ahead, sige, BK. Trinetin kasi ako ni Julius pa, kaya natapos ko to before pick-off. Hindi, joke.
Hindi pa dapat nahabot to eh. Aabot yan. No. And anong ma-advise nyo, Julius and BK sa mga aspiring comics creators? Ito lagi kong tinatanong pero nag-iiba siya ng sagot each time na tinatanong ko siya sa mga creators eh. So, at this point in time, ano yung ma-advise nyo sa mga aspiring comics creators knowing what you know today? Panay ko si BK kasi may share screen ulit ako. Daya mo eh. Naghahanap ka naman. Kasi yun may sasabihin ko na tip eh. Might as well, kumbaga, nandun naman na sa mismong Wader's Way yung yung papakita ko. So, might as well, di ba? Yes, BK muna. Ma-advice? Ayan. Yung pinakano ko dito, like yung status ko the other day is yung, I guess yung when you're unattached dun sa mga ganito, pero it sort of find its way to you. Tapos pero dapat pagka dumating siya, may readiness ka, skill-wise and everything, ganun. Yun yung over the years siguro kahit paano I kept my pencils sharp. Kaya nung nag-offer si Julius, even when I was not most mentally ready, kahit paano yun, medyo sharp tama yung sharpness ng skills ko, I was able to say yes to the project. Kasi pagka hindi, when the opportunity presents itself, baka mapass mo kasi yun. Kahit dahil di ka skill-wise ready. I hope I made sense yun. Yun. Ikaw naman, Julius, ano yung advice mo? Ayan, pinapakita ko yung isang parang ephemera dun sa page. Yun nga. Kapag gagawa kayo ng, kasi ba, semi-silent yung ginawa ko ng comics. So, mawalang dahil puro visuals na siya, pero paano siya naging effective na pag So, yun nga, ang binili ko ibigay na tip, mag-work kayo sa pag mag-practice kayo sa facial expressions at character emotions. Kasi nga, effective science comics, they can tell stories with the expressions lamang. Actually, nakuha ko itong learning na to mula kay Manny Sabrera. Kasi diba gumawa mo siya parang silent comic na parang nakita mo yung actions and such, tapos nararamdaman mo yung mga expressions ng mga characters niya, kahit walang dialogue. Kasi nga, parang sabi na, if you're going to be good at one thing, make it expressions, facial expressions and character emotions. Tapos yun nga, kung ano man yung currently alam mo, sabihin natin na hindi ka pa kagaling sa sa backgrounds, pero magaling ka for example sa anatomy. So build ka doon. Kaya kumbaga, yung current best ng art knowledge mo, i-build mo lang yon. Kumbaga, wag kang mahiya na kapag gumagawa ka for example ng pages. Wag kang mahiya for example, medyo off to, pero yung parang yung pinaka best na narating nung style mo. Gawin mo lang siya. Kasi yun nga, eventually, makita naman nila later na yan. Unti-unti nag-i-improve yung mo. Nagsastrive ka na mag-improve yung ginagawa mo ng works. Yeah. Ako mismo nakita ko yung yung progression ni Julius from nung 3 Hari project. 'Di ba sabi namin sa hindi ganito. Dapat siya. Tinuruan namin si Julius kung paano talaga kasi iba yung kung paano siya gumawa ng comics noon. Tapos kung ikukumpara niyo yung ginawa niya noon at ngayon sobrang malayo na. Nakakakuha na siya ng grants sa CCP, sa NCCA. So grabe yung progression, basta ituloy-tuloy niyo lang yung ginagawa niyong comics. At kung talagang masaya kayo dun sa sa medium ng comics, tuloy niyo lang and you will get recognized eventually. Wag ka lang kayong masyadong 'di ba, yung excited. Kasi hindi naman yan overnight success 'di ba? Na okay, may nilabas akong comics, dapat sikat na ako kaagad. Hindi naman siya ganun. I mean, nagsimula ako sumali dun sa sa 3 Hari project, circa 2016, 2017, di ba? Tapos kumbaga, it took me 8 years para makabot sa ganito level. And meron pa rin ako mga shortcomings na kailangan pa rin talaga na-improve pa. Diba? Yeah, continuous learning lang. Pero yun nga, love for the craft. Yung pinapractice mo. Yung habang pinapractice mo, mas natututo ka. Yeah, that's true. Okay. Sabi nga nila, di ba? You get good at
what you repeatedly do. Yeah. Yeah. Oo. Nagiging magaling ka kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa talaga. That's true. Ayan. So The Whalers Way available sa Pickoff 2024 sa may podium likod ng Mega Mall. July 20 to 21. Abangan nyo to. Gawa ni BK and ni Julius Sempio. Marami pa silang ilalabas na comics doon apart from this. So yun, kita-kits tayo sa Pickoff. And thank you everyone sa mga nanonood. Naka-maintain tayo ng 9 to 12 viewers. So thank you sa mga nanood ng tuloy-tuloy. Ayan. Thank you comics people. Julius, Thank BK, you. please promote your yung social media nyo kung saan kayo pwedeng makita. Tapos yan. Pwede na tayong mag-end. Just follow Atomos. Atomos Publication. Hanapin nyo sa Facebook, sa Instagram, Atomos Comics, atomos.comics with a K, or Atomos Publications Team. Mahanap nyo naman kami sa Facebook, sa Instagram. Tapos gusto nyo pa rin i-follow yung Tatlong Hari Project kasi yun nga, after ito, medyo gusto ko siyang balikan ng konti para matuloy na yung book. Ayun, pa-like yung Tatlong Hari Project. Search nyo lang sa Facebook. Yung first first love ni Julius yung Tatlong Hari. Yan, tapos naging Atomos. Yan. So thank you everyone. Thank you comics people. Thank you BK. Thank you Julius. And see you next time. Please like and subscribe sa YouTube namin. Mag-comment din kayo. We greatly appreciate yung mga nanonood ng IKP. Thank you comics people. Bye-bye. Salamat.